Only Senator Ping Lacson. Sen Ping, good morning. Peter Atrica po, Balita Patan. Kumusta po? Yeah, Ms. Rica, Boss Peter, maganda umaga sa atin lahat. Good morning, sir, and it's nice to have you again. So finally, kasi kahapon nga po, wala pa yung mga yung mga komite nung minority. So as of now, official na po na you are heading the Electoral Reforms and People's Participation Committee. Yeah, that's correct. Napasa na kasi kahapon sa floor. So, na-elect na-designate na sa chairman ng Electoral Reforms Committee, pati People's Party. Maganda yun kasi, tama-tama, dalawang medyo controversial na bills ang agad-agad pwedeng palakayin dun eh. Okay. Mainam na rin na yun ang napunta sa akin. Kasi una, yung anti-political dynasty bill Yun. na ako mismo nag-author, pwede ko na italakay doon kasi people's electoral reform yun eh. Part ng electoral reforms. Ano? Yung pangalawa, merong bill si Senator Tito Soto na tungkol sa party list. Streamline. Kasi over time, yung party list, nawala na yung real, yung original intent ng ating saligang batas na 8 lang yung marginalized sectors. Correct. Na dapat i-representa. So meron siyang bill dyan. So 2 kagad yung measures na pwede ko italakay kagad sa committee hearings once na ma-organize yung committee. Very good point po yun, ha? Dami agad tatamaan. Bigla ko lang naisip, dapat nasa zona ito eh. Dynasty tsaka party list. Pero Senator Ping, yung pong anong ibig sabihin po ng people's participation? People's participation in the national budget process. Sa budget. Second priority measure na i-final. Ang una ko kasi yung sa purpose. Anyway, pangalawa ito yung gawing transparent yung bicameral conference. Opo. At okay, especially yung national budget. Okay na daw po yan, Sen Ping, no, na i-open to public na daw po yung BICAM hearing? Hindi pa. May nag-file ng resolution sa House at kami sa minority group nag-file din kami ng similar resolution sa Senado. Pero so palang pala. Para sa akin, hindi sapat yung joint resolution kasi wala namang effect. Meron din, binding din, kaya lang, mas institutionalized pagka ginawa natin batas. For whatever it's worth, sinusulong na ito ni Speaker Martin Romualdez, but at the same time, dito nga po sa Senado, mas magkakaroon ng ngipin kung tama kayo, kung maisusulong natin at maipapasa yung batas. Ano po? Senator Ping, nandyan na rin lang tayo sa budget. Ang isa sa mga bumulaga na news sa atin ngayong araw na ito ay nasa 17.25 trillion na daw ang ating national debt. Okay. Ang tanong po, kailangan ba talaga to para i-finance yung ating budgetary requirements for 2026? Yan nga ang nakakalungkot kasi lumobo yung national debt natin. Nung iniwanan ni President Pinoy ang presidency noong 2016, nung bumaba siya, 5.9 trillion lang yung debt natin. Nang bumaba ang Pangulong Duterte, nasa mga 13 trillion na. Ngayon, 3 years pa lang tayo, 17.25 trillion. So, yung ibang mga negosyante na nakakausap namin, ang projection nila, bago pagbaba sa 2028, baka pumalo na tayo ng nasa mga 23 trillion. Talagang napakalungkot nito kasi baka tumating yung panahon nga na hindi na natin kayang tustusan o kaya panagutan yung ating mga inuutang sa laki ng ating deficit. Kasi year in and year out, yung budget deficit natin lumolobo. Opo. Ang tanong nga dito ng marami kasi ang sabi ng gobyerno, kasi maraming nagtitiwala sa atin. We are capable of paying off our debts. Dapat magmalaki tayo dahil pinapautang tayo. Pero should we? I mean, just because we're capable, should we? Baka nga mas mataas na to sa rate versus GDP natin, Senator Ping. Parang nalagpasan na natin yung authorized na. Anyway, wala namang masamang mangutang kung i-invest natin na maayos. Tulad ng isang pamilya, nagtayo ng sari-sari store, kulang ang puhunan, nangutang siya sa kapitbahay.
Pero yung sari-sari store niya, kikita may ROI, para sa ganon, mabayaran niya yung utang niya unti-unti. At the same time, naging self-sufficient siya. Ang problema sa atin, umuutang tayo pero nami-misuse yung inuutang natin. Napupunta doon sa bulsa na mga, alam mo na, yung mga matatakaw na kawani ng gobyerno, mapa executive man o mapa legislative branches. No? Buti na lang sinabi sa SONA ng Pangulo na tututukan nga daw po yan, yung korupsyon na ganyan. No? Balikan ko lang po yung pakikipag-usap namin kanina kay Justice Antonio Carpio, Senator Ping. No? At sinabi nga po niya na, yun nga po, binigyan niya kami ng ideas niya tungkol dito sa sinabi ng Korte Suprema. At gusto ko din po malaman mula sa inyo, ano po yung mga naririnig ninyo na sentimiento ng kapwa ninyo mga senador regarding sa magiging reply po ng Senado on August 6. Medyo hati kami nung nag-caucus kami. May mga views na gusto nila. Merong isang view na gusto outright ng i-dismiss na formally ng Senado. Yung parang wag na ituloy yung na mag-convene an impeachment court. Ano? Merong view naman na hindi, tuloy-tuloy mag-trial tayo. Kasi mali yung decision ng Korte Suprema. Ako, personally, in-express ko rin ito ng caucus. Sabi ko, wala naman tayong choice kasi nag-declare na ang Korte Suprema sa ruling nila, unanimous sila, whether unanimous o hindi, basta Supreme Court ruling, na unconstitutional yung articles of impeachment at walang jurisdiction ang Senado. So, ang view ko is, kailangan irespeto natin at tumalima tayo, obey natin yung ruling ng Supreme Court. Otherwise, ang pinakamalaking casualty rito, pag hindi natin sinuway natin, yung rule of law. Magkaroon tayo ng krisis kasi kada lang ba na hindi tayo sang-ayon sa ruling, hindi natin susundin. Medyo magulo na yung sitwasyon natin sa ating bansa. Walang tayong rule of law na kinikilala. Now, ang sanabi naman ng House, meron silang hanggang August 11 para mag-file ng motion for reconsideration. Ang view ko, in-express ko rin ito sa caucus, sundin natin ngayon kasi sa tingin ko, in action is compliance. Huwag nating sabing dinidismiss natin kasi we're taking action. Huwag din tayo mag-attempt man lang na ituloy natin ang trial kasi that's disobedience do sa ruling ng Korte Suprema. Pwede bang huwag tayong umakto, that's a form of compliance kasi sinabing wala tayong jurisdiction. Ngayon, pag dumating yung panahon na sabihin natin, quote-unquote, na enlighten yung mga maestrado, iniba nila yung ruling or even reverse nila yung ruling, which is medyo unlikely, di ba? Kasi unanimous. At any rate, kung sakali mangyari yun, at inutusan tayo, meron tayong jurisdiction na pala, at inutusan tayong mag-proceed sa trial, di gawin natin. Wala tayong parang no harm done, ano? On both ends. So, yun ang aking position. So, in the meantime, na may ruling, sundin natin na sinabi na immediately executory. No? Although, right naman ng House para mag-file ng MR. Pero immediately executory. So, huwag tayong gumalaw. Wala tayong jurisdiction, sabi nila. No, pero may mga sektor nga po na nagsasabi at maging si Justice Carpio kanina, kinarakterize niya na may pagka-overreach yung decision ng Supreme Court. That's one. Number two, in motion na po itong the Senate as an impeachment trial court na convene na trial. In other words, in motion na ito. So, wouldn't that present the Senate the opportunity na hindi pagpapatuloy lang natin kasi hindi naman po magko-convene pa lang na-convene na. Although, another element is this is now the 20th Congress. Ano po ang takeaway niyo dyan? Actually, hindi lang na-convene. Effectively, yung trial nag-start na Correct, opo. Kasi nagpadala na ng summons Opo. So talaga nag-start na yung trial. Kasi kailan ba nag-start yung trial? Kung susundin natin yung mahigpit na definition ng trial, once na yung articles of impeachment nakarating na sa Senado at nag-convene na, nag-constitute na yung Senate as an impeachment court, effectively nag-start na yung trial So that's another school of thought. Kasi kung nag-start na yung trial at pipigilan ng Korte Suprema, nawala na yung pagka-sui generis naman ng Senate kung hindi nila susundin yung kanilang mandato under the Constitution. Yung sa paragraph 1, yung sa Article 11, di ba, Section 3, ang nakalagay doon, exclusive jurisdiction
doon sa lahat ng impeachment cases. Ngayon, ang sinasabing overreach, ako mismo, nung binasa ko yung decision, no, merong portion kasi doon na pati yung paragraph 4, kasi dalawa yung modes ng House na sinusunod bago sila makapag-file o makapag-transmit ng articles of impeachment. Yung una, tama na siguro yun sa interpretasyon na kung nirefer na ito sa Committee on Justice at hindi sinunod ng Committee on Justice yung due process, hindi binigyan ng pagkakataon madinig yung panig ng nasa sakdal. No? Walang due process. Pero merong second mode Yung paragraph 4, sinasabi doon na pagka yung verified impeachment complaint, final ng at least 1/3. Maliwan na sa Constitution yun. At least 1/3 of all the members of the House of Representatives. Yun na mismo ang magko-constitute ng articles of impeachment. Wala sinasabi doon sa saligang batas na kailangan i-observe yung due process. Effectively, parang waive yung due process. Pati yun, sinabi ng Korte Suprema, kailangan madinig yung panig ng nasasakdal, kailangan may due process. Medyo ika nga, yun na siguro yung sinasabi ni Justice Carpio na nag-overreach. Kasi effectively, inamend ng Korte Suprema sa ruling nila yung Constitution. Kasi nga, bakit pati yung sasaklawin ng due process? Maliwanag naman na yun ang second mode, that's another mode of transmitting the articles of impeachment. Wala na nangyayaring pagdinig sa Committee on Justice. Ang nag-file na ng articles of impeachment sa Senado, yung at least 1/3 na pumirma, sila na mismo nag-file Yeah. At hindi yun ang sinasabi sigurong overreach. At ang isa pa, sa observation nila, although ako hindi naman ako sobrang sang-ayon doon, sinasabi nila na yung action ba na pag-archive, ito na yung parang nag-constitute na merong mag-set in na yung 1-year bar rule. Ano yun? Debatable yun. Kasi ang initiation ng 1-year bar rule, nag-initiate ito pagka once na-refer ng Speaker sa Committee on Justice yung impeachment complaint para itry, doon na magbibilang ng 1 year. Papasok na yung 1-year bar rule. Opo. Senator, if ano lang po, kuha lang po kami ng maiksing oras, may papasok lang po kaming flash report. Huwag niyo po munang ibababa, Senator. Sandali lang po. Okay. DZMM Radio Patrol Flash! Salamat po sa panahon, sir. Yes, Ms. Rica. Okay. Senator Ping, ito po yung laging naririnig natin ngayon, after na lumabas yung decision ng Supreme Court na we don't have any recourse but to abide by the decision of the Supreme Court because otherwise there will be a constitutional crisis. Can you please explain that to us, Senator Ping? Yun na nga yun. Magkakaroon ng constitutional crisis. Hindi magbabanggaan yung dalawang co-equal branches Opo. Hindi sinunod ng Senado, in-invoke ng Senado. Hindi, meron kami exclusive jurisdiction. Huwag nyo kami pakialaman. Yeah. Sui generis. Yeah. Kasi yung decision ng impeachment court, hindi to appealable. Walang Korte Suprema rito. Basta sinabi ng impeachment court na convicted, hindi to pwedeng i-review, hindi to pwedeng i-appeal. Yeah. Final. At Pero saka, yung mga ibang action ng impeachment court, kasi meron din naman tinatawag na merong expanded jurisdiction ng Korte Suprema na kung saan, pagka merong grave abuse of discretion, pwede nilang baliktarin maski co-equal branch, mapa-executive man, mapa-legislative branch man. Pwede nila talagang baliktarin kasi sa pananaw nila, nagkaroon ng grave abuse of discretion. Doon papasok yun. Yeah. Ang hindi lang talaga pwedeng i-appeal o i-review, yung decision na mismo after trial. Yes po. Ang realidad po, pag tiningnan natin mula nung umpisa pa, nung Pebrero pa, maraming mga pwedeng ibutas sa bawat ahensya. Ang tatlong ahensya na to ay Senate, Lower House, and Supreme Court. On the part of the Lower House, di po ba, inupuan ninyo ng matagal yan. Ito rin sinasabi ni Senate President Jesus. Inupuan nyo ng matagal. Tapos pinatagal nyo isasubmit nyo on the last hour of session. Ano po? Pangalawa, ito naman pong sa Senate,
parang hindi talaga nararamdaman. Yung urgency. The ayaw urgency, talaga, oo. Dinribble ninyo ng mga 7 taon bago. Yan na nga nangyari. Sa Supreme Court naman po, sabi nga nila, mukhang overreach ito. But, what can we do? Sabi ng marami. Ang nakakalimutan dito, Senator Ping, paano naman yung taong bayan? I mean, di ba, how can we at least tell the people na the reality is wala talaga. I mean, we are now in a de facto constitutional crisis kasi walang magawa ang bawat isa. Ang sasabi ko lang, kung malisyoso tayo mag-isip, may mga mahiwagang pangyayari na hindi natin alam. Parang bycam lang yan. Aha. No? Kasi bakit na-delay masyado ng House? Yes. Tama yon. Tama si Senate President Chis. Ang haba-haba sa inyo. Sinabi ng Court Suprema, within 10 session days, kailangan magkaroon ng action yan. 3 days, and so forth and so on. Yung Senado naman, natanggap ng February 5, bakit naman umabot kayo hanggang sa nagpalit pa yung Kongreso, bagong Senado, hindi pa rin nakapag-start yung trial. So, yun ang sinasabi ko na baka may mga mahiwagang nangyayari na hindi natin alam. Ayan. Allah. Di talaga pwede ang mga bolang kristal dito. Manghuhula. Naku, kailangan siguro mag-atang. Ano atang? Mag-offer. Mag-offer. Pero Senator Ping, back to the most urgent, yung etong budget. Alam namin and I think majority of the people look up to you, sir. Dahil sabi nga rin ng Pangulo, di ba? Mahiya naman kayo, di ba? Yung budget, yung mga inuutang na ginagasta at kinukurap at kinukurakot lang, utang na loob pagkatapos ng dilubyo na dinanas natin. Magkakaroon kaya tayo ng mas magandang at reasonableng budget for 2026 and probably the least issue on insertions. But lahat tayo umaasa na sana mangyari yon, no? Yung binanggit ng Pangulo sa SONA. At may posibilidad na mangyari. Kasi unang-una, mismong si Speaker Romualdez, nung siya ay nagtalumpati kahapon, o kaninang umaga yata yun, o kahapon, no? Sinabi niya mismo na gawin natin transparent yung bicameral conference. Correct. So nanggaling na sa kanya yun. May mga sumasang-ayon din sa Senado na gawin transparent. That's a one big or giant step towards parang maging transparent yung ating pagtalakay sa national budget. Pangalawa, alam nyo, on my part naman, noong matapos ako maproklama, sigurado senador na ako, nagsimula na ako mag-review Inatasan ko na yung aking mga prospective staff noon. Hindi lamang 2025 budget na pinaka-contentious, kundi balikan pa natin yung 2024, 2023. Katunayan, yung flood control nga, sabi ko, balikan nga natin yung historical data. Balikan natin hanggang 2011, yung first budget year ni Pangulong Pinoy. At tingnan natin yung takbo. Kasi at the time, bumabaha tayo saka may mga bagyo Sabi ko, pataas yung tubig ng baha, pataas din ang pataas yung budget. Isn't it absurd na directly proportional yung rise ng flood waters doon sa increase naman ng budget sa flood control? Parang it doesn't make sense. Parang complete paradox, Correct. Na dapat, pag tumataas ang budget natin sa flood control, bumababa na yung flood waters. Naku, dumadami. Dumadami na ngayong resort Nagulat nga kami. Oo. Nagulat nga kami, 1.907 trillion pala for the past 15 years. Ang laki. Almost 2 trillion. Oo. Nangyari. God. Oo. Silipin nyo nga po yan, Senator Ping, kasi talagang... Ngayon, sinisilit na namin. May mga nakita na kami. Oo. Yun nga po ang di ba? Sa kanila, ang ratio nila is the higher the flood, the thicker the wallet. The higher the budget. Nako. Oo, so sayang. And I think sa dinami-dami ng problema natin ngayon marami pong masasagot kung health-wise, kailangan po natin talaga ng tamang paggasta ng budget because otherwise, there's really no sense na palakihin natin yung national debt natin. Hindi naman natin alam kung magagastos yan ng tama. Ang sa akin ang mas importante, makakita ng sample Meron talagang may certainty of punishment na maski congressman ka, maski senador ka, at
talagang masinsinan yung investigasyon. Yeah. Alam mo, nagising na tayo nung panahon ni yung kay Janet Lim na Police Pardo na ayoko Opo, nang opo. dagdagan yung kanyang misery. Opo. Pero may mga nadamay din noon. Pero nasa na tayo ngayon? Sabi nga nila, Sana magkaroon talaga Yeah. ng yung sample makita, yung certainty na may mapaparusahan na sa ganun, huwag nang pamarisan. Opo. Kasi kung wala, lalakas ang loob nung iba eh. Sabi na kaya na malusutan yan. Pwede So, naman pala. oo. sugal na natin. Yun, sugal. Wag yan. Nahuhuli ngayon ang mga nagsusugal. Napaka-iksi ng memory nating mga Pilipino talaga. No? Senator Ping, as always, maraming salamat po. We are grateful for your time, sir. Thank you very much. Thank you, sir. Good morning po. Senator Ayan. Ping! Diba?